May hapon na to tanan. God is good. Naniud to na lagi mo. So, ubay-ubay mo din mo karon. Ubay-ubay buhol. No? Napasensya naman sa to lugar kay init. Tungod kay dita ka tanom og kahoy. Pero na donate og 1 hectare for the Healing and Deliverance and Exorcism Office. Gidonate sa Diocese of Tagbilaran sa mga Arden family. No? So, karon nagtukod na sad ta. Nga 35 na ka poste ang natukod na to. O niya, magtukod butag chapel. Dako-dako, ananom na butag kahoy. Marag adto ninyo dito, mag-jacket na mo. Amen? Pero before magsugod ko, ako sa basahon na Ebanghelyo karon. Manindugta, ang gidumi na akin ninyo. Ang Santos Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Human mabanhaw si Jesus sayo sa unang adlaw sa simana, mikpakita siya pag-una kang Maria Magdalena, ang babae nga gihinluan niya og 7 kayawa. Humilakaw si Maria og ipaybalon niya ang iyang mga kauban nga nagsubo og naghilak. Sa pagkadungog nila nga si Jesus nabuhi og nga si Maria nagkakita kaniya, wala sila motuo. Humani ini mipakita si Jesus sa laing paagi. Ngadto sa duha kanila, samtang naglakaw sila padulong sa gawas sa syudad. Namalik sila og danugilon sa uban apan wala sila tuuhi. Sa katapusan, mipakita si Jesus sa napulog usa ka tidun-an, samtang nangaon sila. Saway niya sila tungod sa ilang pagkakulang sa pagtuo o pagkagahi silang ulo. Kay wala man sila mutuo nitong nakakita kaniya nga nabanhaw. Mingon siya kanila, panglakaw kamo sa tibok kalibutan o isangyaw kining maayong balita ngadto sa tanang mga tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Palag malingkod kita. So, ngayong araw na ito, maka-witness kayo na may mag-react. No? Pero huwag niyong videohan ha. Satan is real. Ano? Satan is, huwag kayong matatakot sa kanila kung meron man mag-react ngayon. Kahapon, 6 yung in-exercise ko. Solemn exorcism. At patuloy pa natin binigyan ng series of exorcism, yung ilan, dahil grabe yung spiritual harassment sa buhay nila. Yung mga ninulo nila ay aswang, aswang, may mangkukulam, no? Totoo yun. No? Satan is real. No? Nakikinig ba kayo kanina sa mga talk? At kung hindi kayo nakarating sa alas 8, mas mabuti babalik kayo. Because knowledge is bigyan natin ng papuri ang Diyos. Natutuwa ba kayo ngayon? Hindi lahat ako ang maka-entertain sa inyo dahil ang dami natin. So yung dadaan kayo sa mga case officers and then may mga pari na darating dito magbigay sa atin kay Kristo, no, ng sakramento. So ang ibibigay namin sa inyo hindi tao, kundi si Kristo. Saan? At paano? Sa pamagitan ng Sacrament of Confession, anointing of the sick. Amen? All priests are healers. Ano? All priests are healers. Dahil, anong rason yan? Kulang tayo ng kaalaman eh. Kung tayong lahat nalapit lang sa sakramento, ang daming pagagalingin ng Diyos. Yang sakramento ay higit pa yan kay Father Darwin. Dahil instituted by Christ yan. Amen? May nagsasalita doon sa labas. Hindi natin alam na mag-react yan mamaya. No? Dito din sa gilid may nag-react na. No? So, mapakinggan din nyo mamaya yung mga
ini-exercise natin yung matapos ma-interview sa ating case officers. Okay? So, dito ako mag-exercise mamaya. Dito. No? May isang healer din from Bukidnon. Nandito siya ngayon. Marinig ninyo mamaya yung sigaw niya. Normal na normal. Kausap mo ng matino. Pero during exorcism, mawala sila sa sarili nila. Grabe na. Satan is real. Wala nga, sa pamagitan ng catechism, madagdagan yung kaalaman natin, at madagdagan din yung pag-ibig natin. Magdagdagan ang devotion natin. So, araw-araw tayo magro-rosaryo. At kung may sakit ka, araw-araw, samba ka. Receive the Eucharist. Sino bang makapangyarihan? Yung Eucharist, yung habak ninyo. Tingnan natin. Ang dami nating mga amulets, di ba? Dami nating mga charms, mga superstitious belief. Kung i-renounce natin lahat, at sa pag-uwi ninyo, basta practicing Catholic tayo, pwede natin ma-deliverance yung bahay natin. Mga nanay, mga tatay, pwede ninyo ma-deliverance yung bahay ninyo, pwede ninyo ma-deliverance yung family circle ninyo. Natutuwa ba kayo ngayon? Ang daming pagagalingin ng Diyos sa pamagitan ng, ordinaryo lang po ito na oil. After blessing, hindi na yan ordinaryong oil. Just imagine ordinaryo na oil, ordinaryo na tubig, ordinaryo na asin. Ginagamit sa Diyos. After blessing, very powerful. Grabe, no? Maririnig nyo mamaya. Hindi ko na ipakita. Nung una dito ko mag-exercise, ang daming makakita. Pero hindi maganda na makakita kayo. Dahil kapag may mga tao pa na nandito, hindi nila ni-renounce yung occult nila, mag-rejoinder while nag-exercise ko. Matagal matapos. So, itatago ko sila dito. No? Hindi naman na yan for your eyes only. No? So, exclusive po yan. Para hindi masil ko yung buong deliverance room. At mapakinggan nyo mamaya kapag hindi kayo uuwi agad. At kayong sisilip dito na may butas dito. No? Makalilipat sa inyo yung spirit. No? Kahapon, nag-exercise ako na isang babae, 5 legions ang pumasok sa kanya. 5 legions. 1 legion is 6,000. Demonyo. Grabe na. Mahigit pa ni Maria Magdalena. Si Maria Magdalena, 7 lang. Na demonyo. Si Banghilyo, di ba? Human mabanhaw si Jesus sa iyo sa unang adlaw sa simana, mipakita siya pag-una kang Maria Magdalena, ang babay nga ginluan niya og 7 kayawa, 7 demons. Pero siya is higit pa sa 7 demons. 5 legions. Isa din sa exercise natin ngayon, hindi 5 legions, 5 millions. 5 million demons ang pumasok sa kanya. Grabe, no? Isang taon na kami, sabi ng demonyo, Darwin, itigil mo na yung exorcism mo. Ang dami nang lumaya sa aming mga kasama. Ang sakit. More than a half of us. So, matagal na kami nag-exercise sa kanya. Almost a year na. May mga 5 cases kami na matagal. Pero ang iba ay na-liberated na. At nung nabasa ko yung aklat ni Father Amorth, may ganun talaga na kaso. Na matagal. Dahil by layer pala. Parang sibuyas. Each layer may demonyo. Ang tagal. Dahil yung mga ninuno, grabe ang involvement sa mga occult practices. Grabe, no? May mga ninuno na makapangyarihan. Lalakad sa tubig. No? Grabe yung kapangyarihan nila. No? So, yung mga ninuno nila, yung first, second, third, and fourth generation, mapiktuhan. Kaya dapat natin i-renounce ngayon lahat. Amen? So, kayong lahat ay makatanggap ng supplementary prayer. Deliverance din yon, pero supplementary prayer. So, magbigay sa inyo ng supplementary prayer yung case officers natin. Okay? Pwede ninyo sasabihin yung mga karamdaman nyo at kung may pakay kayo sa akin, pwede kayo magsalita sa kanila.
Okay? At sana gagamitin ninyo yung kaalaman ninyo. Pasensya na mo, nagtagalog ko, bisag lisod kayo, no? Nag-live taron ng punto por punto. Ganahan na ko magbisaya kay nami yung Bisaya. Kay maka-explain tagtarong. Nahirapan ko sa kalisod sa pagsasalita ng mga salitang ugat na binubuo ng mga barikos, no? Pasensya na kayo sa lugar natin. Sumikip siya dahil dumami kayo. Sa sunod na mga taon, after shuffling, may spacious na tayo na lugar, 1 hectare ang binibigay. And then magtayo tayo ng dormitory para sa mga, may malayo from Davao, di ba? Sino pa ang malayo dito? Surigao, Sugbo, Cebu, Siquijor, sa Bukidnon, Leyte. Wow, ang layo, no? Manila. Meron pang galing sa Manila, no? So maraming ng hotel. Minsan puno yung hotel sa katabi natin, no? So sunod magsagawa tayo ng dormitory para may matulugan yung mga galing sa malayo. At ongoing yung construction natin. Pwede kayo magdala ng isang hollow block, no? Isang kabilya. Tapos natin yun, no? It is owned by the Diocese of Tagbilaran, ha? It is not owned by Father Darwin. It is owned by the Diocese of Tagbilaran. No? Owned by the Bishop of the Diocese of Tagbilaran. So, yan. Sa pag-uwi nyo, sino bang hindi pa nakakumpisal? Sino ba yung mga pari kasama natin ngayon, no? Father Il. Iba ay isa pa. Si Father Il ang nandito. Siya din na mag-anointing sa inyong mamaya, no? Matapos ko matapos ko mag-bless sa inyo. And after blessing, mag-consecrate ako sa mga senses ninyo. Na-rejoin din na, no? Doon sa Manggo sa Tubig. Pumunta ako sa Manggo sa Tubig sa Zamboanga. Daming tao. Puno yung covered court nila. Mga 4,000 to 5,000 katao. May tumayo na isang lalaki, no? Huwag kayong makinig ng paring na yan. Maluloko yan. Nung in-exercise namin, ang daming demonyo. Sabi ng mga demonyo, Darwin, bakit ka dumating dito? Bakit ka nakarating dito? Na-amaze nga ako eh. Kilala ako ng mga demonyo. Bakit pa ang layo dito sa Manggo sa Tubig? Mga demonyo nandito, kilala pa rin ako. No? Baka followers sa Facebook. Updated na din mga demonyo. May Facebook na. Gagamit na sila ng cellphone. Totoo yan. Gagamit na sila ng messenger. Yung mga biktima natin na possess, magchat-chat sa akin. Hindi nila alam. Yung demonyo ay mag-chat sa atin. No? Na. Kailan, bawag, nayawaan mo na or naroon sakit sa kuan. Wata kay baw. Ato nang ipa-interview sa atong mga case officers. At sa pagpuntaan nyo dito, uulitin ko, si Kristo talaga ang ibibigay namin sa inyo. No? At continue praying the prayer of the church sa inyong bahay, sa inyong family circle. Si Ate Bernadette from Sultan Kudarat. Takurong City ba yun? Takurong? Ano ba yan? Takurong City? Yung kanya, nandito siya ngayon din. No? Galing sa Sultan Kudarat, ang layo. North Cotabato ba yan? South Cotabato? South Cotabato. Yung yung kapatid niya, may skin disease pag uwi niya. 3 weeks na, iniinda niya yung skin disease. Makate na makate. Kapag natural yung sakit nyo, kailangan nyo ng doktor. Okay? Kung natural yung karamdaman nyo, kailangan nyo ng doktor. Pero kung ang karamdaman natin ay oppression, demonic, hindi yan kayang galingin ng doktor kay oppression. So, paano? Through the sacramentals of the church. Ito.
oil, water, and salt. Cross, middle, sacramentals. Deliverance prayer. Alam nyo, mga kapatid, binigyan niya ng holy and exercise oil. Pinahid niya sa buong katawan niya. Before pinahid niya, ang grabe yung kate sa kanyang balat. After napahidan niya ng ang holy oil, ang buong katawan niya, buong balat niya, sa katawan niya, nawala. At ngayon, completely healed na siya ngayon. Grabe no? So, nagpa-bless lang siya ng oil. Sinishare lang niya. Nandyan ba yan sa Biblia? Nandyan. Nakasulat yan sa Biblia. Mark chapter 6 verse 13. Maraming nasapian ng demonyo. Maraming may sakit. Hinaplasan nila ng holy oil. At ang daming nagamot. Grabe no? Namiss ba kayo? Mark chapter 6 verse 13. May pumunta dito nung isang araw from Ubay. Humay-humay. Nakahiga lang siya doon. Sabi niya, uwi na tayo. Ang tagal ni Father Darwin. Uwi na tayo. Sakit na yung katawan ko. From Ubay, Bohol. Humay-humay, Ubay, Bohol. Nag-video siya. Sabi niya, Father Darwin, gusto kitang makita sa Facebook. So, yung parokyano ko, nga taga-Ubay, taga Valencia, pero may business sila sa Ubay. Naawa siya. Taga-Ubay ka pala. Dadalhin kita kay Father Darwin. Nandito, nakahiga dyan sa labas, nung last Thursday. Lagi siyang umiiyak dahil buong katawan niya ay masakit. At yung papa niya ay albularyo. At nakikinig sila lagi, nagsusubaybay sila lagi sa ito'y programa. Yung yung kamay niya, hindi na niya maitaas. Yung dalawang kamay niya. Butot balat na lang siya. No? Diyan, lagi siya hindi siya makasmile. Hindi siya makapangiti. Matapos ma-exercise dito, alam nyo, ang gaan na daw ng katawan niya. Nakasakay sila ng ambulansya, lagi siya nakahiga eh. Pero pag uwi nila, nakaupo na siya sa kanilang sasakyan. Hindi na siya sumasakay sa ambulansya. Doon siya sumasakay sa kanilang sasakyan. Nakaupo na. Sa ambulansya, nakahiga lang. From Ubay, at tumatawa na siya. Nung una, hindi siya pumupunta dito, wala siyang tulog. Pero last Thursday evening, ang sarap ng tulog niya. Sana tuloy-tuloy na. After deliverance, naitaas na niya yung dalawang kamay niya. Grabe no? Ang sinabihan ko yung pamilya, dahil hindi kayo araw-araw pumupunta dito, i-deliverance nyo itong kapatid ninyo. Yung nanay ninyo, kung nakasal sa pare, they can do deliverance to their family circle. Grabe, no? So, nituro namin sa inyo yung prayer ng simbahan, sacramentals po yan, para magagamit ninyo anong oras man. Amen? In case of emergency, pwede ninyo i-share sa family members. Example, isang bata na possess, yung nanay at tatay. Ituruan ninyo. At i-share nyo yung mga oil and water. Sila ang mag-pray. At lapit sila sa pari. Kung ang pari hindi mag-entertain sa kanila, sabihan nyo yung pari na mangumisa lang yung nanay at tatay, father. Para ma-pray nila yung anak nila. Example, yung nangyari sa Talibon, mga 200 ka mga bata ang hinaharas ng demonyo. Nabalitian nyo ba yon? Narinig nyo ba yung balita na yon? Nag-contact yung team sa diocese. Paano ito, Father? Turuan nyo yung nanay at tatay. Para madali. Di ba? Yung mga pasyente namin dito na grabe, sa tulong ng tatay at nanay, 90% ang ma-contribute sa pamilya, ang liberation, madali yung liberation kung yung pamilya ay mag-cooperate. Dahil 90% galing sa inyo.
ang liberation. 90% galing sa inyo yung healing. Ilan? Natutuwa ba kayo? Kung na-amaze kayo sa akin na 10% lang, lalong-lalo na kayo kapag mag-cooperate kayo, i-renounce niyo yung mga habak ninyo. Na-amaze nga ngayon sa amin na 10% lang maitulong sa inyo. 10% lang ang mai-unbag namin sa inyo. Lalong-lalo na kapag mag-cooperate kayo, 90% ang healing. 90% ang liberation. Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? Yes. No. Matutuwa pero malungkot ang mukha. O, tingkatog, deron, no? Sana, maibahagi ninyo itong kaalaman ng simbahan. Patuloy tayo magbasa. Patuloy tayo mag-aral sa aral ng simbahan. Dahil sa pamagitan nito, hindi na tayo maloko pa sa mga bulaang propeta sa ating panahon ngayon. Ang dami ng bulaang propeta ngayon. Nagtatagpa ng sariling mga simbahan. Amen? Sila po yung mga bulaang propeta. Bulaang mga misiya. So dagdagan natin ng kaalaman para hindi tayo maloko sa mga bulaang Kristo. Bulaang misiya. Bulaang propeta. Bulaang mga ibanghilista sa ating panahon ngayon. Amen? God is good. God is good. May bago na daw sagot niyan, no? Sasabihin ko, God is good. Grabe. All the time. Ulitin natin, ha? God is good! Oh, mapamanabanhaw si Kristo yung tubag. Tihik mo kaya mo yung grabe. Grabe! God is good! Kana, banhaw na yun, no? All the time! Oh, ay, pun mo kasuko, no? Suko, di pun mo, no? So, yan mga kapatid, sana ma-practice niyo yung, hindi nyo lang mag-practice kayo sa sacramentals ng simbahan. Ang daming matulungan natin. Tulungan nyo po kami. Amen? Sa pag-evangelize ng mga maraming tao. Sa pag-evangelize sa mga kasamahan natin na mga inosente. Yung mga Katoliko, yung mga inosente. So, si Father Ilel, yung may sakit talaga, mag-anointing of the sick si Father Ilel, after sa blessing ko sa mga religious items ninyo, mag-consecration of senses ako sa inyo. Yung consecration of senses, pinupost ko po yon sa Facebook ko para magagamit ninyo. Mga tanay, mga tatay, pagkinig kayo. Kung magulo yung buhay ninyo, magulo yung mundo ninyo, consecrate your senses. Using the oil, sprinkle mo yung tubig, lalo-lalo na kapag grabe yung intense yung galit natin. Do deliverance. I-deliverance mo yung anger mo para hindi masabayan ng demonyo. Normal na magagalit tayo, normal lang po yan, hindi po yan kasalanan. Di ba? Kung makikita tayo ng injustices, matutuwa ba tayo? Magagalit talaga tayo. Hindi po yun kasalanan yung magagalit tayo. Pero, beware. Huwag kayong kumpiyansa. Dahil ang pagkagalit ay pwede sasakyan ng demonyo. No? Maraming nakapatay dahil sa galit. Di ba? No? Wala akong plano, Father, napapatayin ko siya. Pero sa galit ko, napatay ko siya. So, kung intense yung galit natin, do deliverance. Para yung isipan natin is enlightened, guided, and inspired. Amen? So, pinaka-importante ang prayer of deliverance sa ating lahat. So, every day po, ako po ay nagde-deliverance sa sarili ko. Every day, kahit exorcist na ako. Amen? Lahat tayo ay pareho lang tayo ng struggle. So, we need protection. And it is the prayer of the church. Amen? So, sa mga may karamdaman ngayon, continue doing the deliverance to your illness. Pwede mag-self-deliverance kayo at lapit kayo sa sakramento. So, kung meron kayong grabing karamdaman, advice ko sa inyo, simba kayo araw-araw. Higit pa yan sa deliverance.
Katawan ni Kristo yan eh. Alam nyo, sa experience ko, 6 years na akong exorcist, ang daming pinagaling ng Diyos. Hindi sa exorcism, kundi sa Holy Eucharist at sa Sacrament of Confession. Sa kasal sa pari, ang daming pinagaling. Hindi lang pinagaling, baka ma-amaze kayo sa healing. Binabago niya. No, sa witin pa, binabago niya ako araw-araw. Binabago niya ako araw-araw. Binabago niya ako araw-araw. Ang makapagbago sa atin, ang sacrament lang. Dahil nandun yung biyaya ng Diyos, yung grasya ng Diyos. Sacrament is to give grace. Anong kahulugan ng sacrament? To give grace. So, sa paglapit mo kay Father LL, you receive grace. Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? God is good. God is good. All the time. Bigyan natin yung papuri ang Diyos. Ngayon, mag-bless ako sa mga religious items ninyo. Ordinaryo lang yan, tubig, asin, ordinaryo lang po yan. After sa prayer ng simbahan, grabe yung kapangyarihan ng mga sacramentals. No? Yan po ay naranasan natin. So, i-bless ko na yung mga sacramentals ninyo. Anak ran nyo, away rin lang ninyo ha. Ayra mag-arin ako. Parang dili na masagol ang inyong sacramentals. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, the blessing of salt. You creature of salt, I perceive evil by the living God, by the true God, and by the holy God. By the God who ordered you through Isaiah the prophet to be cast into water, to cure its untruthfulness. Be thou purified salt, for the healthy believers, giving soundness of body and soul to all who use you. In that every place you are sprinkled. May bantasam and wickedness and Satan's cunning be banished, and let every unclean spirit be repulsed by him who shall come to judge the living and the dead the world before. Almighty everlasting God, humbly we implore your boundless mercy, that you would dine of goodness to bless and sanctify this creature of salt, which you have given for the use of mankind. May all who use it find in it a remedy for soul and body. And let everything with it touches or sprinkles be freed from uncleanness and assault from evil spirit. Through Christ, O Lord. Lahat ng yung salt ay holy and exorcise. Ang unang gumamit niyan ay si Prophet Eliseo sa 2 Kings chapter 2 verse 19. Kinukurs yung ilog. Pinopoison yung ilog sa masamang tao. So maraming uminom doon, nagkasakit at namatay pa. Anong ginawa ni Prophet Eliseo para ma-prevent yung sakit at kamatayan? Nag-bless siya ng salt. In-sprinkle niya yung salt sa ilog. Anong nangyari? Gumaling yung mga may sakit at wala nang namatay sa sakit, sa poison at curse. Yung salt niyo ay higit pa kay Prophet Eliseo. Why? It is holy and exercise because of Christ. Amen? Bigyan natin ng masagabong palakpak ang Panginoon. The blessing of ordinary water. You creature water, I perceive evil by the living God, by the true God and the holy God, that you may be water fit to brace us against the envious foe. May you be empowered to drive him forth and exalt him together with his fallen angels. By the power of the selfsame Jesus Christ, the Lord, who shall come to judge the living and the dead to all before. O God, who for man's salvation does dispense wondrous mysteries with efficacious sign of water, hearken to our prayer, and pouring forth your benediction upon this element, which we consecrate with manifold purifications. Let this creature serve you in expelling demons and curing diseases, whatsoever sprinkles in the homes of the faithful, but cleansed and delivered from harm, and such homes enjoy a spirit of goodness and an air of tranquility. Freed from painful and needless snares by the sprinkling of this water, may everything opposed to the safety and repose of them that worldly envy banish, so that they may possess the well-being of the sick,
in calling upon your holy name, and be protected from all peril through Christ, O Lord. With the salt and water be mixed together in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Haluan nyo ng konting salt yung tubig ninyo. The Lord be with you, Author of invincible strength, and King of conquerable empire, ever the glorious triumphant one, who restrained the force of the adversary, who overcome the forces of the enemy, humanity putent down, hostile influences. Prostrate and first we beseech you, Lord, consider kindly this creature of salt and water. Make it honored and sanctify it with the dew of your sweetness, wherever it is sprinkled in your name. May devilish infection cease. Venomous terror driving afar, but let the presence of the Holy Spirit be with us as we implore your mercy to our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Lahat niyong tubig ay holy and exercise water. I-highlight ko lang yung linya dito sa simbahan. Ang simbahan po ang nag-formulate sa prayer na ito. Sabi dito, let this creature serve you in expelling demons and curing diseases. Grabe, no? Ordinary yung tubig pero maka-expel ng mga demonyo. Expelling demons and curing diseases. Natutuwa ba kayo? Kung may hinala kayo na isang tao ay walking possessed, share nyo yan sa pamilya nila. Turuan ninyo sa prayer ng simbahan. Amen? Doon sa Cebu, sa Divine Mercy, sa Consolation, may lumapit sa akin na babae. Ikaw yon? Nandun kayo sa Divine Mercy. Mga pinsan ko sa Cebu. Kahapon pa kami nagkakilala. So, ang nangyari mga kapatid, matapos na-inspire siya, na-empower siya, nag-deliverance sa bahay nila. Nag-deliverance din siya sa pamilya niya. Yung husband niya ang nag-react. Nawala sa sarili. Grabe, no? Grabe yung prayer ng simbahan. Ordinaryo na tubig, ordinaryo na oil, ordinaryo na asin, binibless ng ritual ng simbahan, na torture ang mga demonyo. No? Makapangyarihan ng demonyo, pero sa ordinaryo na bagay, na torture yung makapangyarihan ng mga demonyo. Natutuwa ba kayo? Kung gagamitin ninyo ito, ma-amaze tayo. Ang daming, sabi dito, whatsoever it sprinkles in the homes of the faithful, be it cleansed and delivered from harm. Grabe, no? Mga hinlo ta hinay-hinay. Kunya ma-deliver ta sa mga grabe nga mga kadautan. Padayon ta. Let such homes enjoy a spirit of goodness. Okay, murag ang atong kuanon spirit of badness man. So sprinkle lang, no? Let such homes enjoy the spirit of goodness. No? Natutuwa ba kayo ngayon? Nandiyan sa ritual, hindi yan. Sasabihin ng iba, huwag kayong maniwala sa ni Father Darwin. No? Naging panantik ko kayo sa tubig. Nandiyan, no? Ano ba yung wisdom ng simbahan? Bakit she instituted the sacramentals? May wisdom talagang simbahan dyan. Bakit natin hindi na ipinopromote? Saan ba yung mga parokyano natin may tubig? Galing sa albularyo. Yung oil nila, galing sa albularyo. Di ba? Kung hindi kami mag-bless sa mga pare na mga sacramentals, anong gagamitin ng mga parokyano natin? Mga lay minister, may mga langis galing sa albularyo. Totoo, hindi. Totoo yan. Pumunta kami sa Dipolog. 3 sako po. Mga amulets, galing sa mga lay minister, mga charismatic, mga CWL, mga active sa simbahan. No? So, it's about time na mag-bless ang lahat ng pari ng mga sacramentals. Amen? So, sabi dito, let such homes enjoy a spirit of goodness and an air of tranquility. Grabe na. By sprinkling the holy water. The homes will experience the spirit of, anong ma-experience natin? The spirit of goodness. Anong ma-experience natin? An air of tranquility, the air of peace. Sa kapayapaan. Wow. No? Nandyan yan sa ritual, ha? Hindi yan, aking opinion lang. So, isunod natin yung oil.
The blessing of oil. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. God's creature oil, and cast out the demon from you, by God the Father Almighty, who made heaven and earth and sea, and all that they contain. Let the Rosary's power, the devil's legions, and all Satan's attacks and inclinations be dispelled and driven afar from this creature oil. Let it bring health in body and mind to all who use it. In the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son and Lord, in the power of the Holy Spirit, the Advocate, as well as in the love of the same Jesus Christ, our Lord, who is coming to judge both the living and the dead and the world by fire. Lord God Almighty, before whom the hosts of angels stand in awe, and also Elizabeth to acknowledge, may it please you to regard favorably to bless and hallow this creature oil, which by power has been pressed from the juice of olives. You ordain it anointing the sick, so that when they are made well, they may give thanks to you, the living and true God. Grant, we pray, that those who will use this oil, which for blessing your name, may be delivered from all suffering, all infirmity, all wiles of the enemy. Let it be a means of averting any kind of adversity for man, made in your image, and redeemed by Jesus' blood of your Son, so that he may never again suffer the sting of and serpent, through Christ our Lord. Ang lahat ninyong olive oil ay holy and exorcise oil. Nandito po yan sa ritual din. Sabi dito, let it bring health in body and mind. I-consecrate ninyo yung senses ninyo using the holy and exorcise oil. Ngayon, after sa blessing, mag-consecrate ako sa mga senses ninyo lahat. Amen? At ugaliin nyo po yan. No? Alam nyo, dahan-dahan po tayo mababago araw-araw. Hindi po instant yung pagbabago natin. Lifetime po yan. Buong buhay natin. Araw-araw tayo magbago. Amen? Malaking tulong mo yung mga sacramentals leading us to Jesus, His sacraments. Ngayon, isusunod natin ang lahat ng mga religious items yun. Scapulars, rosaries, Benedictine cross, candles, Benedictine medals, Benedictine rings, rosaries, sacred images of God, sacred images of the saints, handbook, incense. Lahat ng mga sacramental, religious items ninyo, i-bless natin. General blessing ang sunod. Heavenly Father, in the name of your Son, Jesus Christ our Lord, in obedience to Him, who embraced the ministry He has entrusted to His bride, the Church, grant now in your mercy, we pray, a very special and powerful blessing on all the religious items, that we will hence use the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism. Thine that through the blessing you bestow, may it be a very potent and terrible weapon against the attacks of the evil one and his legions. May these religious items mightily restrain the devil and his demons and all unclean spirits, rendering them powerless, unable to harm the afflicted your priests and people, and to whomever these are used in the exercise of the ministry, wherever it is kept, may unclean and diabolic spirits flee in fear, never daring to harm, nor even approach. In the exercise of the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism, may Jesus Christ your Son be glorified forever. This we humbly ask in the name of Jesus Christ, our Lord. Lahat na ng mga religious items ninyo, holy and exorcise rings, holy and exorcise medal and cross, because of the prayer of the church. Not because of Father Darwin, but because of the prayer of the church. Natutuwa ba kayo ngayon? After blessing ko may nagbigay sa akin ng rosaryuhan. After blessing ko, after sa blessing, ginamit ko agad sa isang madre na possess. Madre, father, possess. Yes. No? Galing Samar. Linagay ko sa kanyang katawan yung rosaryo bago na bless. Sabi ng demonyo, Darwin, wag nyo yung gamiting rosaryuhan. Full charge. Nag-contemplate ako, bakit full charge? Bago pa lang bless. Full charge yan, Darwin. Full charge yan. Full charge. No? Yung mga sacramentals ninyo ngayon, full charge. Because it is blessed and exercised by the ritual of the church. Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? God is good! All the time! At ang pakpakan ng Ginoo.
Ngayon, isusunod ko yung consecration of senses. Gamitin nyo yung oil. Okay? Kung wala kayong oil, tubig na gamitin niyo. I-consecrate ko kayo lahat. Okay? At si Father LL na ang mag-anointing of the sick sa inyo. Dahil magsimula na ako for exorcism dito. At huwag kayong tumakbo kapag sisigaw dito. No? Dahil galit na galit yung mga demonyo. Hindi ko alam kung wild ba sila ngayon. Hindi ko alam. Malalaman natin mamaya. Kung may mag-react dito, may magandang Biblia tayo galing sa Cebu, San Pedro Calungsod version. Itong San Pedro Calungsod version, mga kapatid, gawa po ito, Bisaya version, San Pedro Calungsod, Calungsod edition, ating santo. Ito pong Bibliang ito, nagsimula yung mga 10 exegetes na Bisaya. 10 exegetes na Bisaya, galing sa Visayas at Mindanao. Nagsimula sila, pag-translate nito, yung Biblia natin, secondary source yon. Galing sa English, tinatranslate natin sa Bisaya. So, secondary source. Dahil hindi naman original, ang lingwahe sa Biblia, hindi naman English ang original. Ang original language sa Biblia, Hebrew and Greek. So, ang original, ang primary source na lingwahe ay Hebrew and Greek. Itong mga exegetes na ito, nag-aaral sa Jerusalem at sa Roma. Meron tayong 10, Visayas at Mindanao. Nagsimula sila pag-translate, hindi galing sa secondary source, but from the primary source. Galing talaga sa Hebrew at Greek. New Testament pa ito. Nagsimula sila pag-translate 1998, natapos 2022. Ang tagal, no? So, labor of love po ito. Sariling atin, mga bisdak na Bible scholars. Amen? So, tumutulong ako sa, ang isas pang professor namin, si Father Jula, exegete din, siya, isas pang professor ko sa seminaryo, isa siya sa 10. No? So, pinopromote natin ito, dahil yung magandang balita, hindi naman yun wasto na mga salim. No? So, kung gusto niyo pwede kayo mag-avail nito. At pwede din kayo mag-contact directly kay Father Jola. Okay? So, nandito yung mga ilang aklat, ilang Biblia binadala niya sa atin. So, kung gagastos tayo sa bulaklak for decoration, malalanta lang, lalo-lalo na sa salita ng Diyos. Mawala ang sanlibutan, pero yung salita ko ay hindi mawawala. Amen? So, yan. Salamat, Sep, na kung gusto kayong bibili nito, nandito, may available tayo, ilang aklat. Ngayon, mag-consecrate ako sa inyo, ha? At magsimula ako dito. Papasok agad ako dito. Dahil ang dami kong exercise ngayon, mga 8 ang exercise ko ngayon. Mga 8 lang. No. At yung iba ay wild na wild. Pagigan nyo mamaya. No? Huwag kayong tumakbo kapag sisigaw. Meron na nagsasalita sa labas. No? So ngayon, mag-consecrate ako sa senses ninyo.